Hello guys, kukutin ko yung sharing ko sa inyo sa operation ko po sa appendicitis ko or sa appendix ko no. At kagandahan lang kasi no, dahil yung pinapili ako ng doktor yung doktor na pili ko, matagal na namin na nakilala yung doktor pa ng mama ko before pa na meron akong mga problem sa kidney stone no. So tapos meron siyang partner, I don't know partner yun akong binigay sa akin yung anesthesiology no. So kagandahan nung kasi sa anesthesiology yan no ka briefing no. Pag briefing sa iyo tatanungin ka ano yung mga food na allergy sa iyo, ano yung gamot no kasi tandaan niyo po no pag may allergy pala kayo sa gamot, mahirap po pag during operation no. Kasi sa during operation mamaya sasabihin ko sa inyo no. So mahirap kasi 'yon pag nagkaano kayo, allergy kayo sa gamot, especially sa ini na gamot. Kasi yung effect ng anesthesia, delikado din po 'yon no pag hindi ka maagapan. So kagandahan naman kasi yung doktor sabi sa akin, madali lang 'yan tapos tutusukan ako sa likod dito. Kasi half body yung hindi naman half body hanggang dito nga yung anesthesia no. Pero sabi niya mas masakit pa nga yung tinurok dito. Hanggang ngayon masakit pa kaysa sa likod no. Kasi paano kaya gaganyan ka yung body mo. Tapos yung pinapahid pala sa iyo na 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 ano doon, parang akala mo alcohol pero anesthesia 'yon. Pagtusok, wala hindi ka masyadong makaramdam parang kurot lang ng konti ng kagat ng subay, langgam, no? Kasi nga pag siyempre pag first time mo, 'di ba? Hindi mo alam kung ano mangyayari. So 'yun, pag tinurok sa akin, madali lang. Tapos ginaganyan ako. Masakit. Masakit dok. Dito masakit, konti pa dok. Dito masakit. Masakit dok. Dito konti-konti na lang dok. Until sa time na tutusukin ka, masakit. Ayan dok, medyo masakit konti. Tapos bandang uli, kukurutin ka. Sobrang masakit to Ito sobrang ano na yan, todo na. Wala na. Tapos naka-crucifix na ako mga kaibigan no. Tapos nung bumaba na yung anesthesia sa buong katawan ko, yung paa ko nakaganyan. Sa isip-isip ko gusto kong galawin. Nag-panic attack po ako. Tapos sa kagandahan nakikita ako ng anesthesiology. Hinawakan niya yung ulo ko at sasabihin sa akin, Josel, relax lang, nandito ako. Madali lang, mabilis lang to. So relax ka lang. Tapos manginginig kasi yan dito yung banda mo mga kaibigan Pag may anesthesia ka, hindi mo magalaw talaga yung buong katawan mo. So talagang wala. Actually hindi ako nagpanic doon sa pag-opera sa akin kasi nakikita ko po yung paghiwa ng tiyan ko nagre-reflect doon sa may ilaw. Pagbutas, wala ako doon yung alam mo yun yung gusto mong parang yung heartbeat mo talagang kaya sabi ko nga sa inyo kanina, importante po na wala po kayong allergy sa any medicine na ini-inject po sa inyo o tinitake nyo kasi yun nga pag nag-panic attack po kayo at meron kayong mga allergy, yung delikado po yung heart nyo. Which is I understood na may mga matatanda pala talaga na hindi na dapat kailangan operahan dahil delikado po sa kanilang heart no. Ako nag-panic attack po ako, buti na ngayon mabait yung yung anesthesiology ko kasi meron siyang communication sa akin, hindi niya lang ako inayaan, sinuportahan na ako. Mabilis na po yung operation ko, 15 to 20 minutes. At kasi si doktor, naman yung sanay na yun sa operation. No? At yun po yung i-share ko sa inyo no, na during isa pa pala nabanggit ko sa unang video ko na sa antihistamine. Pag naging dependent ka pala sa antihistamine o cetirizine, yung breathing mo pala mahirap din, mahirapan ka maghinga no. So may mga side effects talaga yan yung mga ganyang bagay no.
So nung bago pala ako inoperahan, chinek pa yung ko, yung breathing ko kasi mababa. Tapos ah nung during operation na, nung nagpa-panic attack na ako, sabi ng doktor, inhale ka lang. Inhale ako. Tapos yun, medyo naka survive ako doon, no, sa panic attack, no. So yun po yun, no, mga gamot na iniinom natin. Dapat talaga consult sa doktor nyo, at huwag kayong panic, no, pag during operation, kasi alam ng mga doktor yung gagawin nila. Kasi ako may mga iniisip ako kakatawa yung iniisip ko during operation, yung alam yun, yung sabi ko, ganito pala yung feelings ng mga tao na diditro pag ninjikan sila, hindi sila makakaramdam sa katawan, na yung pinapatulog ka na lang. Yun yung mga iniisip ko, kaya nag-panic attack ako So tawa nga ako sa sarili ko. Tapos kagandahan kasi 'di ba, mga 20, lagay natin mga 20 minutes lang yung operation ko. Supposed to be kasi after operation, sa isip mo, ginagalaw mo yung paa mo, pero actually hindi mo naman talaga magalaw yon. Parang iniisip mo lang gagalawin mo kasi para makakita ng mga nurse nag-observe sa'yo sa recovery room. Ano ka na, parang okay ka na. Ang kakatawa, natulog ako sa recovery room. 20 minutes yung operation, 4 hours yung tulog ko sa recovery room. Kaya yung mga nagbantay sa akin, sabi nila, tagal-tagal mo sa recovery room, ha. Dahil yun nga, dahil dun sa panic attack, nag-relax ako, tapos natulog ako. Tapos nung gagalaw lang ako konti, sabi ng nurse, sige, galaw niyo po yung paa niyo. So ginagalaw ko naman, maya-maya tutulog naman ako. Tapos grabe ang hirap po, no. Tapos hindi ko nga naramdaman na kinatitira ko So yun po, no. Tapos dinala ako sa room ko. Tapos sakit din pala ng catheter, mga kaibigan. Kasi pag nag-subside na yung anesthesia, mo na yung pag lumabas yung sa pantog mo, sakit Tapos after ito pa pala, no, mga kaibigan, magpa-fasting ka pala niyan during operation. Tapos after operation, magpa-fasting ka pa para hintayin na makautot ka. Hindi ka makakain within 30 hours, hindi ako nakakain. Kaya tuyot yung hindi ka makainom ng tubig. So nilagay na ako dito ng tubig, kasi hindi na ako Tapos sabi niya na hindi ka naman ma-dehydrate niyan kasi meron ko naman dextrose So kaya grabe ang hirap pala, mga kaibigan, pag naoperahan ka, no. So mga 30 hours mahigit siguro na nag-fasting, no. So nakautot na ako kasi siyempre pag may anesthesia pa yung dito mo, hindi pa nag-subside yon, dapat ma-function yung yung katawan mo, no. So sabi ko, okay na ako siguro, nurse, nang tanggalin niyo na yung catheter para makatayo na ako. Tsaka gusto ko na magpupo Pero totoo lang, after 4 days pa ako nakapupo dito sa bahay. Sa hospital hindi, ihi lang ang ihi. Kasi yun nga, pagkain mo konti lang din, soft diet lang muna. So nung pinaka worst din talaga nangyari sa akin, yung hinila yung catheter sa akin, sobrang sakit, grabe. Mas masakit pa sa operation nung hinila ng babae yung catheter. Hindi ko alam kung hindi niya ba mahawakan yung ko, tapos biglang hinila sobrang sakit kasi ganyan ako. Sabi niya inhale, yung hindi pa nga ako naka-inhale, inila na sobrang sakit. Kaya pag na-operahan kayo, pag nakatheter kayo, advice nyo talaga yung nurse na sabihin nyo, dahan-dahanin lang, no, kasi masakit po talaga yung catheter, no. So kasi pag after ninila, tapos yung during na paihina ako, pag nag-ihi ka, sobrang hapdi po. So yun po yung sa operation, no. Mga pangyayari at yung mga things na na-realize ko din, no, na nagsi-self-medicate ka. Saka yung fasting, no, matindi din yung fasting, yung 30 hours ang hindi ka nakakain, no.
So, tapos yung bibig mo, yung kapak-kapak na dito yung ano mo, yung lips mo eh. So, pero siyempre, panalangin ka pa rin sa Panginoon, Lord, sustain me, Lord. Sana malagpasan ko to, Lord, kasi hindi pala madali yung ganitong sitwasyon, no. So, binibiro nga ako ni Mrs. So, na-experience mo na ngayon yung ano, yung paano isisaryan yung babae sa likod. Kung sabi niya malaki daw yung ano, yung tinuturo ko. Hindi ko nakita sa likod, hindi ko nakita eh. Pero ganun pa man, medyo at least okay na din yung likod ko, yung ito ngayon, no, healing process, no. So sana mga kaibigan, no, meron kayong napulot na lesson at huwag po tayong mag-assume na alam na natin yung sarili natin, no. Kaya nga importante alagaan mo yung sarili mo at kung may trabaho ka, alagaan mo sarili mo, mag-ipon ka ng pera para kung meron kang gustong ipa-check up sa sarili mo, magpa-check up ka sa mga doktor, hindi kung ano na yung iniisip mo, kung ano na nababasa mo, no. Kasi kung minsan ay gasta lang si doktor, hindi, pero siyempre nagamit din yan sila ng Panginoon. Kasi kung ako lang nag-assume na ako ng self-medication, baka hindi ko alam ano pa yung mga resulta sa katawan ko yung nagsi-self-medicate na ako sa allergy ko. Kaya after nito, magpapa-check up talaga ako din sa doktor, no. At anyway pala, no, bago pala ako inoperahan, nag-test pa pala sila sa akin dito. Nilagyan ako nila dito ng anesthesia kung nag-react ba yung ano, yung anesthesia sa nag-cause ba ng allergy. So wala naman. So yun, yung ano ko, yung operation ko. So yun lang, maraming salamat. Sana po maka-encourage po sa inyo yung video na to. Bye-bye.